Yun. Impossible is, thank you all. Hello guys, good afternoon. Andito po tayo ngayon sa Punita Sudong. Dito gaganapin yung first liquidation rally ng Crowd 1 sa Pilipinas. Tingnan natin. Ang daming tao from South Africa. Dahil talaga ng Philippines. Maraming look. Marami pang kaming audio ko natin kayo. Guys, na masasabi ko lang, join Crowd 1, join my team, and earn Euro Blue Mobile Game. We are Crowd 1, Team Brian. We will dominate entire my life. Crowd 1, Crowd 1, Crowd 1. Woo! Hi, how's business going? Hello, business is great, thank you. Hi, I'm the CEO of this operation, and we are disrupting the software distribution industry. We will supply you with a range of products that will enable you to become entrepreneurs. We'll give you the means to take yourself from where you are to where you want to be. Do not miss this opportunity. All right, awesome work, bro. Thanks, man. Take care now. All right, you too. Wrap it up now, wrap it up. Come on, we got one more thing to go. Hurry up. Hello guys, good morning po sa lahat. So anyway guys, kung napanood nyo yun, walang ibang company yung nakakagawa ng ganyang effect ng video. Only Crowd 1 lang. So sa mga leaders po natin, just message to our chat box para ma-shoutout po natin yung mga leaders sa iba't ibang bansa right now. So anyways, yun, nagkaroon na. So anyway, right now we have 22 participants. Shoutout po muna tayo, shoutout. So dito tayo mag-shoutout sa ating. So shoutout from Upline Ruina, Champion Crowd 1, the best, God bless everyone, power.
So grabe talaga to si Upline Rowena. Isa ako sa mga leader na humahanga sa kanyang kagalingan pagdating sa ganitong business. So congratulations Upline Rowena for your great leadership. So isa sa mga top leader dyan sa Panay Island. So hello po Lia Lakit from Leyte. Mabot tayo ng Leyte. From Ma'am Love, hello kay Euro, happy Euro training. So si Ma'am Love naman is isa sa mga powerful leader or top leader ng Surala, South Cotabato. So Maria Victoria, hello po sa lahat watching here from Pulumulok. Si Ma'am Maria Victoria naman from Pulumulok, isa sa mga leader din doon. Nino Blancaber, hello everyone watching from Saudi Arabia. So hello to Sir Nino. Sabi umabot pa tayo ng Saudi. Ito pa from Santa Fe, Leyte, from April Dilis. So hello po Ma'am April. So guys, po tayo mag-start. So message po tayo para ma-shoutout po kayo. So thank you sa inyong lahat and good morning again. Alam ko yung iba sa inyo busy pa, alam ko yung iba sa inyo pagod na, alam ko yung iba sa inyo inaantok na kasi nga anong oras na. So from Che, hello everyone. So guys, yung pag-uusapan po natin right now is about a new affiliate presentation. So para sa mga bagong affiliate ng Crowd1 at para na din po syempre sa mga leaders o old members na ng Crowd1 or para sa mga leaders na nahihirapan ma-achieve yung dreams nila o yung goal nila sa buhay. So yan yung topic natin this morning. So anyway, at ang pinaka-highlights po dito, mamaya pag-uusapan natin yung time. Kung ilang oras na ba yung nagamit mo at kung ilang araw na din yung nagamit mo. At kung paano mo ginagamit yung oras mo. Ginagamit mo ba siya para maging successful yung ibang tao or ginagamit mo yung time mo para maging successful ka at syempre para sa pamilya mo, bigyan mo sila ng magandang buhay. Yung buhay na pinapangarap mo para sa kanila. So hello everyone watching from Cambodia. Wow! Umabot tayo ng Cambodia. Sir Francis Katel. So hello Sir Francis from Cambodia. Grabe, dami natin. Ilan tayo? Umabot tayo ng ano? We have 26 participants na. Yun. So guys, good morning sa lahat. Ito naman andito pala si Ma'am Princess Joy de la Cruz. So isang OFW din. Yung iba hindi ko kilala. Alam ko yung iba sa inyo kilala ako. Pero yung kayo naman, yung iba hindi ko kilala. So from Bibian, hello everyone watching from Singapore. Wow, napaka-excited po. Super na-excite ako sa Singapore kasi nga within this year magbubukas tayo ng office diyan. So sa mga leaders po, kailangan mo nang simulan mag-market sa Singapore ngayon kasi nga soon magbubukas tayo ng office diyan sa Singapore. So pupunta kami ng Singapore. So kita-kits tayo diyan. So shout out to great leader Sir Jonathan, Ma'am Janet, Ma'am Debrales Power. So shout out po from Ma'am Rowena. Grabe talaga si Ma'am Rowena mag-keep ng mga leaders niya. Ganun yung mga dapat na attitude ng isang leader. So kailangan pinupush up mo yung mga members mo na para ikaw yung goal mo kasi as upline, ikaw yung taga-hila. Hilain mo sila pataas para at least sama-sama tayo. So anyway guys, we will start our Zoom presentation. Our topic is new affiliate presentation. So habol na lang po yung iba. So right now we have 28 participants. So we will share the screen. Ayun. Anyway guys, pag nag-post kayo sa mga Facebook ninyo para at least maging trend yung team natin, ilagay mo yung yung Digital Transformation Empire / Team Lion MMXX. So anong meaning ng T? T is team. L, live, I, in, O, outstanding network. So na-build yung team natin 2020. That's why Team Lion MMXX. So bakit lion? So alam niyo mga kaibigan, sa jungle, ang king sa jungle isang lion. Pansinin mo, ang lion ang king sa jungle.
Kung titingnan mo, hindi siya pinakamatangkad. Tama? Yung pinakamatangkad sa jungle is yung giraffe. Hindi din siya yung pinakamalaki. Yung pinakamalaki sa jungle is yung elepante. Pansinin mo, sa kabilang banda, yung elepante, pag nakakita ng yung lion or yung elepante umiiwas or tumatakbo. Kasi sa isip ng elepante, kakainin siya ng lion. Hindi din po ang lion ang pinakamatalino sa jungle. Ang pinakamatalino sa jungle ay ang monkey. Hindi din po ang lion ang pinakamabilis tumakbo sa jungle. Ang pinakamabilis tumakbo ay ang cheetah. Ulitin ko po. Ang elepante, pag nakakita ng lion, yung mindset ng lion or ng elepante, tatakbo siya. Kasi nga, kakainin siya ng lion. Kung tutuusin, kaya niyang apakan yung lion. Kaya niyang durugin. Pero nakakancel yung strength niya, depende kung paano siya mag-isip. In short, ang tao pala, nakakancel yung strength, depende kung paano mag-isip. Diba? In short, dapat mag-isip ka, sa mind mo pa lang, tapos na. Dapat sa mind mo pa lang, tapos na. So, ito yung, sumasali siya. This is the only boy. Ayan. Ang gwapo no, mana sa akin. Ipakita ko na yun. Ganun po yung mindset. Dapat sa isip mo, tapos na. Dapat sa isip mo magiging successful ka. Dapat sa isip mo habang nagpe-present ka, mako-close mo yung deal. Mapapasali mo yung kausap mo. Guys, lahat po nagsisimula sa strength or sa mindset. Kasi nga, doing is a product of thinking. Kung ano yung iniisip mo, yun yung mga nangyayari. So, ganun ka-powerful yung ating mind. Now, yun po, that's why yung pangalan ng team natin, Team Lion, MMXX. So, Live in Outstanding Network. So, malagay po kayo ng hashtag na ganyan sa mga post nyo po. And then, lagyan din po ng hashtag Triumph in 2022. So, ano yung meaning ng Triumph? Achievement. Success. So, yun yung meaning. Maraming meaning yan. So, in short, our team magiging successful within 2022. So, yung topic po naman natin this morning is about new affiliate presentation. So, kailangan ng mga bagong member yung ganitong presentation. Kasi nga, or yung mga ganitong training. Kasi dito, pag-uusapan natin kung paano mag-build ng network, pag-uusapan natin yung attitude mo, yung commitment mo, yung belief mo sa company, kung gaano kataas yung belief mo sa company. At the same time, ang dami po natin pag-uusapan, kaya dapat focus at huwag kang magpa-distract. So, kailangan, nakaupo ka lang dyan, manood ka lang. Kasi nga yung training na to, ibibigay ko sa inyo ng free. At ibubuhos ko po lahat kung ano yung makakaya ko. And hope na ma-appreciate po ninyo. Now, anyway, before I start, my name is Ryan Gumbok. So, kung may mga first-timer dito, kagaya ninyo, naging first-timer din po ako. Na-involve ako sa ganitong industry, 2011. 2011 pa ako na-involve sa ganitong industry, pero na-invite pa ako sa Crowd1 September of 2019. Pero that time, hindi ako sumali kaagad kasi nga akala ko scam, akala ko hindi totoo. Sumali lang po ako nung nakita ko naging successful yung nag-invite sa akin in just 1 month. Di ba ang bilis? Bakit napakabilis? Kaibigan, right now, nasa tinatawag tayong new era. New era. In short, yung mundo nag-i-evolve. Yung mundo nag-i-innovate. So kung mapansin mo right now, wala pa nga mga ilaw that time, di ba? Yung mga ninuno pa natin. Hanggang sa nag-evolve, nag-innovate. In short, kung gaano kabilis pag-innovate yung mundo, dapat yung mind mo, ganun din. Anong point ko? Huwag kang mag-focus, kaibigan, sa mga bagay na alam mo. Huwag kang mag-focus sa bagay na pinag-aralan mo ng 14 years. Na for how many years mo naman ginagawa yung bagay na yan, walang pagbabago or walang changes sa buhay mo. Di ba? So, in short, if you want change to happen, make change to happen. Kailangan gumawa ka ng bago. Yung isang bagay, kahit hindi mo siya linyahin mo. Kasi nga naniniwala ko sa kasabihan na ang buhay hindi pa linya-linya. Kasi lahat ng bagay na pag-aaralan, linyahin mo ang isang bagay kung doon ka lang din naman magiging successful. Kasi nga, lahat na pag-aaralan. So, sa sobrang hirap ng buhay, mga kaibigan, lumaki ako sa farm. So, ang nakakalungkot po niyan, at the age of 9, yung mama ko po nag-abroad na. Di ba? Ako yung tipo ng taong hindi ako nangangarap kasi nga, paano ka mangangarap, mahirap kami. At hindi din po tinuro sa akin ng parents ko kung paano mangarap. Di ba? That's why, at the age of 9, yung mama ko nag-abroad. So kasi nga sabi ng mama ko, mag-abroad muna ako para mapag-aral kayo, 'di ba? Yun yung goal ng parents. So sabi niya sa akin, mahal na mahal niya daw kaming mga magkakapatid. Pero sa isip ko, paano mo masasabi sa akin na mahal mo yung mga anak mo kung wala kang time para sa kanila?
Paano mo masasabi sa akin na mahal mo yung family mo kung sa mga birthday occasion wala ka? Kasi nga nasa ibang lugar ka. 'Di ba? But I love my mom kasi nga ginawa niya po lahat para mapag-aral kami. Yun nga lang dahil sa nag-abroad siya, so naging broken family. Naghiwalay sila ng papa ko. So nakakalungkot yung nangyayari kasi nga kinuha kami ng mga tiyuhin namin, ng tita ko, na kumbaga yung nagpaaral sa akin, yung lula ko na. So kapatid ng lolo ko, siya yung nagpaaral. In short, apat kami magkakapatid, puro kami lalaki, so ako yung pangalawa. So naghiwalay-hiwalay kami. Diba? Dahil sa nag-abroad yung mama ko. So yun yung mga nangyari. Until such time na invite ako sa ganitong industry. So lumaki ako sa farm, siguro kung may mga farmers nandito ngayon or may experience sa farm, so lahat ng alam mo na trabaho sa farm, alam ko rin 'yan. So na-try ko ngang masungay ng kalabaw sa pahang. Until now yung marka ng Tagalog ng sungay ng kalabaw dito pa sa pako. So nag-harvest kami ng palay, mapansin mo yung kamay ko, yung mga sugat ng ng ginagamit pang yung garab din sa amin, garab. 'Di ba? So yun yung experience ko. Until such time na invite ako sa ganitong business na pwede palang mangarap. So kahit mahirap ka, kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, bata ka man o matanda, so may karapatan kang mangarap. So doon ko na-realize na may pag-asa pa po pala. Yes, yung mga training, grabe yung mga training. So doon ako na-motivate. Sabi ko sa sarili ko, yung kahirapang naranasan ko noon, ayaw ko nang iparanas sa pamilya ko, sa anak ko, asawa ko. Kasi nga, mga kaibigan, lagi mong tatandaan kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo yung kasalanan. Ang kasalanan mo pag namatay kang mahirap. At yung kahirapan na yon pinamana mo sa anak mo na wala namang kasalanan sa'yo. Yan yung before and after, grabe no? Grabe yung transformation na nangyari. So, that time, yung source of income ko pa last 2010, paglalaro ng basketball. Kumbaga, doon ako kumikita that time din. So, wala lang po talaga sa height. Sadyang magaling lang po talaga mag-shoot, 'di ba? So yun yung mga experience ko. Ay sa mga first timer, sa mga leaders ngayon, may inspire po kayo ng lalo na kung nakaya ko na isang ordinaryong tao lamang po, how much more ikaw, 'di ba? Dito hindi guarantee na magiging successful ka, magna cum laude ka, summa cum laude ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral, i-professional ka. So kailangan, if you want to become successful in life, you need to humble down. Ang hirap kasing turuan ng mga taong matatalino kasi feeling nila sila na yung matalino. 'Di ba? Alam niyo po guys, pinakamayaman po, isa sa pinakamayaman, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. 'Di ba? Hindi basihan yung school para maging successful ka. Guys, hindi diploma ang ipapakita mo kay God pag kinuha ka na niya. Ang ipapakita mo sa kanya, gaano karaming tao ang natulungan mo nung andito ka pa sa mundong to. Kaya ngayon pa lang itodo mo na kasi nga para mas marami kang taong matulungan lalo na pamilya mo. Kasi ang hirap tumulong kung ikaw mismo kailangan pang tulungan. 'Di ba? So ngayon first na topic po natin is about attitude. So for you to become successful in this industry, ang pinakababaguhin mo or pinakaunang babaguhin mo is attitude. Guys, yun yung pinakamahirap baguhin kasi nga nung ipinanganak ka, hindi na po tayo magkasama. Hindi ka namin namomotivate, hindi naman namomonitor yan kung ano yung ugali mo. So kailangan meron kang 85% na attitude. Dapat you need to be humble. Parang ganito. Pag may kausap ka, successful, tapos yung natapos niya, grade 5 lang, tapos ikaw, magna cum laude, summa cum laude, nakagraduate ka ng college, you need to humble. Kasi nga, mas successful yun compare sa'yo. Di ba? So, kailangan kung anong alam niya regarding this business, yun yung pakinggan mo. Kasi iba yung alam mo compare sa kanya. Tama ba? Kasi nga successful siya sa ganitong industry. Kailangan 85% yung attitude. Dapat marunong kang mag-humble down. Kasi nga pag nag-humble down ka kaibigan, the more na pinapataas ka ni God. So we have GLLA. Ano yung GLLA? Good learning and listening attitude. Dapat meron ka niyan. Dapat marunong kang makinig. Diba? Good learning. At the same time, dapat marunong ka rin mag-aral kasi nga right now, nasa social media na po lahat. Nasa technology na. Alam nyo po ba, ang technology is the most trend ngayon sa buong mundo. At yung isa sa product natin, ang online games is the most trend entertainment in this generation. Guys, kung mapapansin mo, may tinatawag na NFT. Ano yung NFT? Connected yun sa Planetary X natin. Non-fungible token.
'Di ba? Kung pamilya ka sa Axie, so diyan kumikita yung Axie sa NFT, cryptocurrency, entertainment. 'Yun yung entertainment ang papasukin natin this year. Communication. Ano yung communication? Parang magkakaroon tayo ng sarili nating Facebook, Twitter, Instagram. So ganun siya katindi yung mga mangyayari. So dapat stay ka lang, tuloy-tuloy ka lang, huwag kang huminto. Kaya dapat meron kang good learning and listening attitude. Ano yung listening attitude? Dapat kung ano yung mga tinuturo namin sa inyo, dapat ina-absorb mo. Guys, wag lang basta-basta i-absorb. Dapat i-apply mo din. Kasi nga, para mong iloloko yung sarili mo niya, nakikinig ka tapos hindi mo ina-apply. So, kailangan i-apply mo din siya. Kasi nga, nagiging useless yung makikinig mo kung yung tinuturo sa'yo, hindi mo siya ina-apply. And then, dapat tanggalin mo yung doubt and fear. Tanggalin mo yung duda. Pansinin mo mga kaibigan, i-try mong picture out. I-picture out mo daw. I-picture out mo daw sa mind mo yung doubt. Kung ma-picture out mo ba, kaya mo bang i-drawing sa mind mo yung doubt? Kaya ba? Siyempre hindi. Hindi mo kayang i-drawing sa mind mo yung doubt. At the same time, hindi mo din kayang i-drawing sa mind mo yung fear. Because God will not giving us the spirit of doubt and fear, but God will giving us the spirit to produce wealth that can help many people. Guys, dapat tanggalin mo yung duda at takot kasi nga walang magandang mangyayari sa taong puro duda, puro takot yung nasa isipan. Kaya nga may meaning yung doubt o yung fear. False expectation appearing real. So akala mo totoo, which is hindi. Yun yung meaning ng fear. Akala mo totoo, pero hindi pala. That's why walang magandang nangyayari pa talaga sa tao na puro duda, puro takot yung pinapairal. So dapat tanggalin mo yan. Starting today, sabihin mo sa sarili mo, wala na akong duda, wala akong takot, ipaglalaban ko yung mga pangarap para sa pamilya ko at sa sarili ko. Dapat ngayon pa lang dinideclare mo na. Dapat ngayon pa lang sinasabi mo na. Kasi kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, yun yung nangyayari. Guys, powerful yan. Pagkagising mo sa umaga, kung anong sasabihin mo, yun yung nangyayari. I-try mo, pagkagising mo sa umaga, negative ka kaagad. Buong araw, negative, walang mangyayari. So, dapat tanggalin mo yan. So, tanggalin mo yan. Treat this business as your own business. So, kailangan, i-treat mo tong negosyong to na sarili mong business. Pansin mo mga mindset ng mga Chinese. Guys, tingnan to Ang mindset ng mga Chinese, di ba? Ang mindset ng mga Chinese, sabi nila, anak, ikaw aral. Para pag ikaw laki, ikaw hawak ating business. Diba? Yun yung mindset ng mga Chinese. Yung mindset naman ng mga Pilipino, anak, mag-aaral ka ng mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Ang tanong, may nakita ka bang tao na yumaman sa employment? Siyempre wala. May mga yumayaman. Siguro yung mga sahod nila, 100,000, 200,000. Merong ganun. Diba? Dapat yung business na ito, treat mo siya as your own business. Merong isang kwento, guys. Merong isang kwento. Gusto nyo ba ng kwento? Para at least makarelate kayo. Merong isang Chinese. Yung Chinese na to, malapit na pong mamatay. Naghihingalo. Siyempre, pag malapit ka ng mamatay, naghihingalo ka talaga. So ngayon, yung Chinese na yun na malapit na mamatay, nakahiga. Ipinakahiga. So, habang nakahiga yung Chinese, sabi ng Chinese, siyempre malapit na mamatay, di ba? Yung sabi ng Chinese, saan akin asawa? Sabi ng Chinese na malapit nang mamatay. Sabi naman ng asawa niya, akin asawa, dito ako iyo tabi. Yun yung reaction ng Chinese na malapit na mamatay. Sabi niya naman, saan akin mga kapatid? Sabi naman ng mga kapatid niya, akin kapatid, dito ako iyo tabi. Yun yung sabi ng mga kapatid. Sabi naman ng mga Chinese, malapit na nga siyang mamatay. Di ba? Diyan yung reaction ng malapit na mamatay. Saan akin junior? Sabi naman ng junior niya na anak, ama, dito ako iyo tabi. Yun yung sabi niya. Tapos sabi naman Chinese, malapit na po talaga mamatay yung Chinese, guys. As in, grabe na ho. Sabi niya, saan atin katulong? Sabi ng Chinese. Sabi ngayon ng katulong, sir, dito ako iyo tabi. Yun yung sabi niya. Alam niyo ba guys, yung Chinese na malapit nang mamatay, biglang tumayo, ha! Lahat kayo dito akin tabi, sino bantay atin tindahan? Yun yung tabi ng Chinese na malapit na mamatay. Tingnan mo malapit na siyang mamatay, pero ang iniisip pa rin business. Di ba? Guys, kaya
Ang point dyan, treat this business as your own business. Yung mga mindset ng Chinese, kahit kukunti lang yung pumapasok, at least tuloy. Kasi nga habang tuloy siya, ma-achieve mo yung gusto mo mangyari sa buhay. Kaya dapat i-treat mo tong business na to as your own business kasi nga this is the very first business. Ito yung pinaka first sa generation ngayon na negosyo na kinumbay yung e-commerce, kinumbay yung online booking, travel business, fashion, lifestyle at entertainment industry. Pinasok po sa isang platform. Kaya dapat seryosohin mo to at i-treat mo to na sarili mong negosyo. So ganun dapat yung attitude mo sa ganitong business. And then, siyempre kailangan meron kang tinatawag na skills. Alam nyo ba guys, yung skills na kailangan dito is 5% lang. Yes, or sorry, 15% yung skills na kailangan mo. 85% yung attitude. Dapat meron kang tinatawag na prospecting skills. Ano yung prospecting skills? Dapat marunong ka mag-prospect. Pansin mo, lahat ng tao ayon sa survey, bawat tao po merong 200 plus nakakilala ayon sa survey. So dapat marunong kang mag-prospect. Sa Facebook mo palang prospect mo na lahat yan. Diba? Sa phonebook mo palang prospect mo na lahat yan. So wag mong hayaan na maging prospect yan habang buhay. Diba? Wag mong hayaan habang buhay, friend mo lang yan. Use your phone as money generating machine. Gamitin mo yung smartphone mo para makapag-create ka ng income. To gain income. Kasi yan na po yung uso sa panahon ngayon. Kasi pag mag-shopping ka ngayon, wala ka ng cash na dala. Cashless na lahat ngayon. Scan na lang. QR code, Gcash. So kailangan marunong ka mag-prospecting. Yes. So ako po, nung pumunta ako sa Panay Island that time, wala akong kilala sa Iloilo. Yung ginagawa ko lang, magtanong-tanong. So pag may madaanan akong tao, tinatanong ko, ma'am, pwede magtanong. So bigyan kayo ng idea, prospecting skills. Pwede magtanong, saan po ba banda yung Delgado dito? Siyempre, pag nagtanong ka, ang tanong ko sa'yo, sasagutin ka hindi. Siyempre, sasagutin ka niya kasi nga nagtanong ka. Alam ko naman kung saan yung Delgado. Di ba? Pero nagtanong na ako kasi nga gusto ko yung goal ko, makuha ko yung number niya at sa pangalan niya. So, ituturo niya ngayon, sir, doon ka lang, straight ka lang, tapos liko ka sa kaliwa, so doon yung Delgado. Tapos sasabihin ko sa kanya, thank you ma'am. So pagka di ba, harapan kami. So thank you. So after pag two step yan, tatawagin ko siya ulit. Ma'am, excuse me po. Ma'am, baka kung sakali mawala ako, para at least tinulungan mo lang, hindi naman ako, lubos-lubosin natin. Kukunin ko lang yung number mo para at least pag nawala ako, tatawagan kita. Tapos sasabihin ng tao, sasabihin niya sa'yo, sige sir, ibibigay ko na lang yung number ko sa'yo para at least makatulong din ako. Kasi ma'am, hindi pa ako taga dito eh. So tapos pag kukunin mo ng number niya, ikaw yung unang magbabanggit 09. Pag sabi mong 09, susundan niya yon. Di ba? Susundan niya yon. Pag sabi mo ng 09, susundan niya. Di ba? Ganon yung mga prospecting skills yung ginagamit ko that time. So napaka-effective naman po. And malupit po ngayon, nasa na kasi, digital na. Kahit hindi mo na kailangan ng ganun. Sideline na lang yung ganun. Pero importante din yun. Di ba? Yun yung kailangan na prospecting skills. And then dapat meron kang inviting. Kasi nga, yung prospect mo, pag hindi mo inimbitahan yan, useless yun. Prospect pa rin yun. Hanggang kailan magiging prospect yun. So dapat i-invite mo siya. Dapat meron kang tinatawag na inviting skills. So ang daming paraan kung paano mag-invite. Kain. Diba? Ang tao guys, pag inimbitahan mo ng kain, hi friend, tatawag mo yung friend mo ngayon. Hello friend, saan ka ba ngayon? Busy ka? Sasabihin ng friend mo, bakit? Invite sana kita eh. Marami kasi akong pera that time, manglilibre ako ng kain. Diba? Yun parang invitation skills na yun. Ang daming paraan pa paano makapag-invite ng tao. Hi friend, birthday ko kasi ngayon, pwede ba kitang imbitahan? Guys, yung mga invitation kasi na ganyan, pagkain, ang bilis ng tao yan. Ang bilis, sasabihin, sige saan yan? Pupunta agad yan. So huwag kang pumayag na prospect lang yan. Kailangan i-invite mo din sila. And then presentation. You need to learn your business. Dapat alam mo yung business mo. Kasi nga, the more na alam mo yung pinag-uusapan, mas the more na close mo yung deal. Tama? Dapat ikaw yung nagdadala ng conversation. Hindi dapat yung prospect mo ang nagdadala. Dapat ikaw. Dapat ikaw yung may maraming sinasabi. Hindi yung prospect mo. Kasi the more na ikaw nagdadala ng conversation, the more na mas mapapabilis mong ma-close yung
deal. So kaya dapat alam mo kung ano yung pinag-uusapan. Yan yung dapat na pinaka-master mo. Alam mo dapat kung ano yung pinag-uusapan. Dapat alam mo kung ano yung products natin. Anyway, ang products natin napakadali. Guys, bigyan kita ng idea. Our business is digital marketing. Anong digital marketing? Like Grab, Foodpanda. Pansin mo yung Grab, pinakamalaking transportation worldwide, but they don't own any single car. Pero ang laki ng kinikita. Foodpanda, pinakamalaking restaurant sa Pilipinas. Di ba? Pero walang restaurant. Ganon din po yung business natin. Di ba? Now, ano mangyayari? Pag sumali ka sa business namin, within 14 days, pag nag-refer ka ng tao, ako yung kakausap. Within 14 days, automatic, bibigyan ka ng company ng 150,000 na account. Matindi? Yes, matindi. 6,600 nilabas mo. Within 14 days, nag-refer ka ng 4, bibigyan ka ng company 115,000 na account o 150,000 na account. Hanggang January 15 yan na promo. Plus, may bonus ka pa na worth 48,000 na account pag nag-refer ka ng 4. Kaibigan, ako yung kakausap. Hindi ikaw. Ako na. Diba? So, ganun kaganda guys, ganun kadali i-present yung business. Kaya dapat alam mo kung paano. Kung gusto mo naman kumita everyday, kailangan yung 4 na yun, mag-invite din sila, mag-refer. Ako din yung kakausap. Diba? Ganun siya kadali. Pag nangyari yun, nakapag-build tayo ng network, kikita ka na everyday, every week, every 15, and end of the month. So, ganun siya ganda. Ganun kalupit yung ating ganun kaganda yung ating business guys. Kaya dapat alam mo kung ano yung negosyo. Dapat alam mo kung ano yung pinag-uusapan. Kasi nga, the more na alam mo yung pinag-uusapan, the more na kuklose mo yung deal. Diba? Ganun kaganda yung business. And then, ang malupit po niyan, aside from skills, prospecting, inviting, presentation, at the same time, dapat alam mo din kung paano mag-closing. Paano mag-closing. Paano nga ba mag-closing? Siyempre, pagka-present mo, dito ngayon papasok yung tinatawag paano mag-close ng deal na mahirap tanggihan. So ngayon, pag closing na, after the presentation, na-present mo na yung product at marketing plan, ito yung closing. Friend, kailan ka ba sasali? Or friend, nagustuhan mo yung business? Normal na sagot ng tao pag nilatag mo yung 1.4 million in 3 months time. Normal na sagot ng tao, yes. Yes, walang sasagot ng no. Normal na sagot nila yan is yes. So dahil lang gusto mo yung business friend, kailan ka sasali? Ngayon or bukas? So dapat ikaw yung magpapili sa kanya. Hindi dapat siya yung pipili. Siyempre, normal na sagot ng tao, bukas na lang ako sasali. Ngayon, pag sabi niya na bukas siya sasali, ito naman yung isasagot mo sa kanya. Morning or afternoon. Fred, kung bukas ka sasali, umaga or hapon. So normal na isasagot ng ng client mo is pipili niya yung hapon. So kung hapon ka sasali, 1:00, 2:00. Isasagot niya 2:00. Tapos after niyan, bibigyan mo siya ng affiliate form or AF ang tawag doon. Dapat meron kang affiliate form. Ano yung affiliate form? Yung pipil-upan niya doon sa magsa-sign up. Guys, 100% pag meron kang form, mas mapapabilis, mas mapapadali. Kasi nga, nagsulat siya doon. Tama? Lagi mong tatandaan, the tip of your pen is sharper than your mind. So, the more nga nagsulat siya, the more na tumataas yung commitment niya, nasasali siya. So, dapat meron kang form. So, yung ginagamit ko guys, may form po talaga ako kasi saan ako magpunta, mag-present ako. May form po talaga ako. Kaya pagka-present ko, automatic sign up agad. Form agad. So, dun pa lang, yung commitment, 100% na nasasali sa business. So, kaya dapat meron kang form. So, kaya right now, dapat magpagawa ka na ng form. And then, next is follow up. So, kailangan marunong kang mag-follow up. Yes, we have 48 hours rule sa pagpapollow up. Alam niyo mga kaibigan, yung excitement level ng tao, nawawala yan after 48 hours. Yes, nawawala. Dapat pa-maintain mo yung yung excitement level niya sa business. So dapat
Pagka morning, kinukumusta mo na, good morning, kahit mag-good morning ka lang sa kanya. Malaking bagay na yun sa kanya. Baga nakapag-build ka na ng relationship sa kanya. So may 48 hours na pagpapaluwak. Pag sumobra ng 48 hours yan, makakalimutan na nung tao kung ano yung pinag-uusapan nyo. Baka ikaw, makakalimutan niya na din. Di ba? So ganun dapat yung skills mo. So 15% lang po yung skills. Uulitin ko po. First, yung attitude is 85%. Ano yung attitude na kailangan? Dapat meron kang GLLA, good learning, listening attitude. Dapat tanggalin mo yung doubt and fear. At the same time, treat this business as your own business. At yung skills na kailangan mo, dapat meron kang prospecting skills, inviting skills, presentation, close the deal, at kung paano mag-follow up. So, ganun dapat yung skills mo. So now mga kaibigan, tatanungin ko kayo. Ito yung tatanungin ko sa iyo. Attitude to, attitude. About attitude. Ano yung pinakamabilis na aso? O ano yung pinakamabilis tumakbo na aso sa buong mundo? Pinakamabilis tumakbo na aso. So, titingnan ko sa chat box natin kung sino makapagsagot. Ano yung pinakamabilis tumakbong aso? Pinakamabilis na tumakbong aso sa buong mundo? Makakasagot, may promo. Bibigyan ko ng promo. At out of 10 lang ha. 10. Pinakamabilis tumakbo na aso sa buong mundo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayun, may nakasagot. Wait lang, nawala. Sino yun? I-check ko lang mamaya. Ang pinakamabilis tumakbo na aso, isang greyhound dog. Yes. Pinakamabilis tumakbong aso ang greyhound dog. Hanapin ko sino nakasagot. Tapos pipicturan ko. Ayun. Si Christine Aguilar. Kilala ko to si Christine Aguilar ba? Parang nanalo dito kahapon. Ito, pipicturan ko. Ma'am Christine, i-pay mo ako, bibigyan kita ng promo. So ngayon guys, since ang greyhound dog ang pinakamabilis tumakbo na aso, ayun, merong competition. Greyhound dog versus cheetah. Alam nyo ba, ang cheetah ang pinakamabilis tumakbo sa jungle. At ang greyhound dog naman, ang pinakamabilis tumakbo sa lahat. Saan yung masanalo? Ang cheetah o ang greyhound dog? Merong isang competition. Cheetah versus greyhound dog. Competition yan. Siyempre, pag competition, merong referee sa gitna. Siyempre, ang referee, may baril. Pag putok, tatakbo yung dalawa. So, competition to. Ngayon, sa left side is ang greyhound dog. Ang sa right side naman, yung cheetah. Tapos sa gitna, may referee. So, competition to. Yung dalawang aso nakaganyan, nakaupo. So, ngayon, yung referee, nagpaputok, bang. Pag putok ng referee, tumakbo bigla yung cheetah. Bang! Ang bilis tumakbo ng cheetah. Ang layo na nang inabot ng cheetah. Ngayon, sabi ng trainer ng cheetah sa trainer ng greyhound dog o sa coach ng greyhound dog, sabi niya, Brad, bakit yung greyhound mo hindi pa tumatakbo? Yung cheetah, ang layo na nang narating niya. Alam niyo ba guys, ang sabi ng trainer ng greyhound dog? Alam mo Brad, hindi na kailangan tumakbo ng aso ko. Kasi alam niya sa sarili niya, siya ang pinakamabilis. Diba? Yun yung attitude ng greyhound dog. Hindi niya na kailangan makipag-compete. Kasi alam niya sa sarili niya, siya ang pinakamabilis. Guys, hindi mo na kailangan makipag-compete sa ibang tao. Dahil alam mo sa sarili mo, ikaw pinakamagaling. Dahil alam mo sa sarili mo, magiging successful ka. Kailangan, huwag ka makipag-compete. Ang pinaka-competitors mo sa negosyong ito ay ang sarili mo. Yes, ang sarili mo, ang pinakakalaban mo. Hindi ibang tao. Hindi mo kalaban yung ibang tao. Ang kalaban mo, yung kaharap mo, kasalamin. Bakit wala nangyayari sa'yo? Kasi nga, siguro baka tamad ka. Siguro hindi ka nagpo-prospecting. Siguro hindi ka nag-i-invite. Siguro wala kang ginagawang presentation. In short, yung kalaban mo, bakit ang bagal mong umasenso o bakit napapabagal yung resulta mo dahil ang kalaban mo mismo, yung taong kaharap mo sa salamin. Sino yon? Ikaw. So, kailangan i-change mo yung attitude mo. Dapat meron kang 85% na attitude at meron kang 15% na skills. Hope na may natutunan kayo sa topic natin this morning, yung attitude.
Next, pag-uusapan naman po natin is yung belief, paniniwala. Diba? Ang iba kasi, ayaw maniwala. So ngayon, pag-uusapan natin yung paniniwala. Gaano kataas yung paniniwala mo na magiging successful ka? Gaano kataas yung paniniwala mo o yung belief mo sa company? Dapat guys, yung belief mo is 100% sa success. Dapat hindi 99%, dapat 100%. Parang ganito. Pag sumakay ka ng eroplano ngayon, sasabihin ng kapitan. Sasabihin ng kapitan, ladies and gentlemen, 99% makakapunta tayo sa ating paruroonan. 1% babagsak ang eroplanong to. Sasakay ka hindi? Siyempre hindi ka sasakay kasi nga 99%, di ba? Dapat 100%. Kung sasabihin ngayon ng kapitan ng eroplano, ladies and gentlemen, 100% makakarating tayo sa ating paruroonan. Sasakay ka hindi? Siyempre sasakay ka. So doon pa lang dapat yung belief mo, yung paniniwala mo na magiging successful ka, dapat 100%. Hindi 99, hindi 98, dapat 100%. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung nangyayari sa'yo. Ganun ka-powerful yung belief, guys. So dapat 100% yan. Tama? Believe in the company. Dapat 100% din po yung paniniwala mo sa ating company. Kasi nga po guys, yung company po natin hindi basta-basta. Tingnan mo, yung founder pa lang po natin, IT expert ng Facebook. Ano na lang yung CEO? Diba? Napakalupit ng CEO. At the same time, in 2 years time, right now, 42 million members na worldwide. In short, hindi po basta-basta. At ang matindi po niyan, papasukin this year, cryptocurrency, entertainment, communication. Magkakaroon tayo ng sariling Facebook, Twitter, Instagram for communication. Magkakaroon tayo ng YouTube. Ganun katindi. Di ba? So dapat yung belief mo sa company is 100%. Hindi 99%. Kasi nga, pag 100% yung belief mo sa company, dadaling ka sa success. Dadaling ka sa tuktok ng pangarap mo. So dapat hindi 99. Dapat 100% yan. Dapat believe na believe ka sa ating company. Ano pa? You need to believe in your upline and downline. Dapat believe ka rin sa upline mo. Kasi alam nyo guys, yung upline po natin, lahat ng paraan ginagawa para ikaw na downline o yung mga leaders sa ibaba, mahatak niya. Alam nyo mga kaibigan, bakit namin ginagawa yung training na to? Para at least kung ano yung alam namin na ipapasa namin sa inyo. So please lang, kung ano yung mga kaalaman na napapasa namin sa inyo, dapat ina-apply nyo din. Kasi nga, pag hindi mo in-apply yan, nasasayang. Yung trabaho ng upline, pag-aralan yung business at i-duplicate lahat ng tao under sa kanya. Yes, meron tinatawag na protocol yan. Kung meron kang leader sa, for example, may leader ka sa Baguio. Yung leader mo sa Baguio, yun dapat ang communicate mo doon, tinuturuan. And then yung leader na yun, siya yung magtuturo sa mga tao sa ibaba. Naka-protocol yan. Tama? And then, dapat meron ka ring training pangkalahatan. Di ba? So, dapat, nililearn mo yung business, yung mga training ka dapat na ina-absorb or pinag-aaralan. Ang dami yung mga training sa YouTube. Di ba? And then, believe in your upline and downline. So, dapat believe ka sa mga downline mo. Believe ka sa leaders mo. Kasi guys, meron tinatawag na law of nature. Law of nature. Ang law of nature, parang ganito. Ang isang puno, di ba? Yung isang puno, merong mga dahon yan. Yung mga dahon dyan sa isang puno na yan, syempre darating yung time, malalagas. Nagkakaroon ng mga tuyong dahon. Di ba? Nagkakaroon ng mga tuyong dahon. Kung mapapansin mo, yung mga tuyong dahon na yan, nalalagas yan. Dahil mo na nalalagas yung mga tuyong dahon na yan, kumbaga yun yung mga pasaway ng mga downline. Diba? May mga downline pa talaga ng mga pasaway kahit anong turo mo, di ba? Kukontrahin ka pa, tapos ituro mo ganito. Wag ka mag-message doon kasi na-message ko na. Tapos yung downline mo na yun, ang tigas ng ulo, message po talaga. Di ba? Yung mga plano nasira. So dapat merong protocol. Di ba? So may law of nature, may tinatawag na attrition. So may mga sa isang puno, merong mga tuyong dahon. Yung mga tuyong dahon na yun, malalagas yun. Alam mo ba, yung mga tuyong dahon, yun yung magsisilbing fertilizer ng puno. Diba? Yun yung magsisilbing fertilizer ng puno at yung punong yun tataba. Yung sanga may nalalagas na dahon, may dahon na papalit.
yung dahon na yon mas higit pa. In short, wag kang matakot mawalan ka ng downline or kahit mawalan ka ng upline, wag kang matakot. Kasi nga may papalit na mas higit pa. Kailangan mo lang ituloy-tuloy yan. Kailangan believe ka talaga sa upline mo, sa downline mo, kasi yung upline mo, siya yung hihila sa'yo. Dapat meron kang communication sa upline mo. Alam nyo ba guys, yung communication is very powerful yan. Yes, very powerful yung communication. Every morning, the more na nagko-communicate ka sa upline mo, yung positive energy ng upline mo, napapasa yan sa'yo. Yes, yung nagiging resulta niya, napapasa yan sa'yo. Pero kung wala kang communication sa upline mo, hindi ka man na nagamisin sa kanya, good morning, guys, lagi mong tatandaan, isa lang yung upline mo. Isa lang yung upline mo. Mag-good morning ka lang, okay na yan. Kasi na-absorb mo yung positive energy na nasa sa kanya. Pag negative ka or pag down na down ka na, imisis mo ng upline mo, magpaturo ka pa anong gagawin. Diba? Kasi yung upline, yung trabaho ng upline, ihilain ka niya pataas. Kaya importante yung communication mo doon sa upline mo. So mahirap guys pag walang communication sa upline. Kasi baka hindi ka na niya maaalala. Kaya importante yung communication. Siyempre sa upline, nag-communicate din naman sa downline. Kaya may tinatawag na group chat. So kaya dapat importante may mga group chat po. Ayo. So dapat ulitin ko, believe in your upline and downline. At the same time, you need to love God. Dapat 100% yung paniniwala mo kay God. Guys, lagi mong tatandaan. We keep on praying. Sabi natin, Lord, sana makahanap ako ng magandang opportunity na makatulong sa family ko, sa sarili ko, at sa maraming tao. Kaibigan, sinagot na ni God yung dasal na yon. Bakit ko nasabing sinagot ni God? Guys, may purpose kung bakit andito ka ngayon. Sa dinami-dami ng friend mo sa Facebook, sa billion na tao sa buong mundo, may purpose kung bakit andito ka ngayon. Dahil ito na po yung sagot sa lahat ng dasal mo. Kasi nga, kung ano yung nangyaring maganda sa lahat ng mga top earners sa amin, mangyayari din sa inyo. Pag 100% yung paniniwala mo, yung believe mo. So dapat hindi mawawala yan. Dapat yung believe na yan, dahil yan yung tutulong sa'yo o hihila sa'yo. Dahil walang ibang tutulong sa'yo, kundi yung nasa taas. At the same time, tulungan mo din yung sarili mo. Kasi nga, tapos na lahat eh. Tapos na lahat. Tinapos na ni God lahat. Yung trabaho mo na lang, tatrabahuin mo na lang. Kasi guys, kung may mga challenges, obstacles, kamang napagdadaanan ngayon, normal yan. Kasi hindi yan ibibigay ni God sa'yo kung hindi mo kayang lampasan. Huwag kang mag-alala, kasama ka niya. Sinasamahan ka niya kahit saan ka pumunta. Kaya dapat itudo mo lang. Huwag kang panghinaan ng loob dahil andyan siya para gabayan ka. Amen po ba? Diba? Dapat 100% yung believe mo kay God. At the same time, consistency is the key. So dapat consistent mo siyang ginagawa. Yes, dapat consistent. Pansinin mo to kaibigan. Yung isang takore o yung gininitan ng tubig, yung isang takore, pag yung apoy patay sindi, ang tanong, kukulo ba yung tubig? Hindi. Hindi kukulo yung tubig pag yung apoy patay sindi. Pero pag yung apoy, kahit mahina yung apoy, basta tuloy-tuloy lang, kukulo at kukulo yung tubig. Kaya dapat consistent mo siyang ginagawa. Dapat walang araw na hindi mo siya ginagawa. Dapat meron kang time na binibigay sa kanya kahit busy ka pa. Kasi nga lahat tayo, we have 48 hours or we have 24 hours. Lahat tayo binigyan ni God ng kamay, ng mata, ng ilong, ng tenga, ng bunganga. Diba? Lahat tayo pantay-pantay. Lahat din tayo merong 24 hours. Ang tanong, paano mo ginagamit yung 24 hours mo? Kahit 3 hours lang per day, gawin mo siya. As long as consistent. Guys, I assure you, pag ginawa mo yung business na to, consistent, 3 months, 6 months, 1 year from now, anong buhay meron ka? Yes, wag mo lukuyin sarili mo. Dapat ituloy-tuloy mo siya. Guys, andito ka na lang din man, itudo mo na. Nangarap ka na lang din man, lubos-lubusin mo na. Kasi nga, sinabihan mo yung sarili mo na ma-achieve ko yung pangarap ko, magkasasakyan ako, makapag-travel ako, magkakaroon ako ng financial freedom. Guys, walang kasalanan niyang sarili mo sa'yo para mo siya pahirapan. Pinahiram lang yan ni God sa'yo. Kaya dapat itudo mo.
Kung ano yung ginawa namin, dapat yun din yung gagawin mo. Depende kung ano yung kaya mo. Pero mas dapat, kayanin mo. Kasi nga, ang daming tao naging successful. May grade 3, naging successful. May tricycle driver, naging successful. May french fries vendor, naging successful. Halos lahat. Walang ibang opportunity na makakatulong sa'yo mag-traditional business ka. Guys, ang daming competitors. Kompetensya pa lang, doon tapos na. Tayo wala tayong kompetensya dahil tayo lang po yung MLM company na digital, 100% digital at the tip of your pen. Tip of your pen? Di ba? Or at the tip of your fingertips pala. Pwede mo nang gawin yung business using your smartphone, laptop, lahat. Ganun kabilis yung business natin. Wala tayong ibang kakompetensya ngayon. At malupit po niyan, top 1 po tayo sa Alixa's World Rank. So dun pa lang masisiguro mo na yung success basta consistent mong ginagawa yung negosyo. Di ba? Next, dapat meron kang commitment. Dapat 100% yung commitment mo sa ganitong business. Huwag yung tipo na paano-ano lang, di ba? Kung saan trip mo lang, doon mo lang gagawin. Dapat 100% yung commitment. Merong 3 level ng commitment, guys. Number 1, I will try. Number 2, I will do my best. Number 3, I will do whatever it takes. Saan sa 3 yung commitment mo? I will try, I will do my best, or I will do whatever it takes. Diba? Dapat yung commitment mo dito, parang relationship. Kaya dapat yung commitment mo. Kung ano yung commitment mo sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa misis mo, sa family mo, dapat ganun din po yung commitment mo sa ganitong business. Dahil para sa family mo to. Yes, dahil para sa family mo yung negosyo ito. Kaya dapat, you need to do this business whatever it takes. Magutuman ka, okay lang yan. Mapuyat ka, okay lang yan. Mapagod ka, okay lang yan. Kaibigan, lagi mong tatandaan. Yung gutom, ikain mo lang, okay ka na. Yung pagod, ipahinga mo lang, okay ka na. Yung antok, itulog mo lang, okay ka na. Di ba? Pero yung hirap ng buhay, kaibigan, kahit anong kain mo, kahit anong tulog mo, kahit anong pahinga mo, naghihirap ka pa rin. Okay lang mahirapan ka, magutuman ka, mapuyat ka, at least magiging successful ka. You need to enjoy. I-enjoy mo lahat ng process. Kasi nga na-experience ko before, ini-enjoy ko lang kasi, you need to think like a child. Pansinin mo. Dumating sa point na that time nagmumotor lang kami, I think like a child. Nagmumotor lang kami that time. Wala pang sasakyan that time. Di ba? Dumating sa point na ubusan kami ng gasolina kasi wala ng pera. Na-experience ko po yun. Kung hindi mo pa na-experience yun, siguro malayo ko pa sa success. Na-experience ko yun. So, sabi ko sa sarili ko, I enjoy this business. I think like a child. Siyempre, may sakay ako noon. Sabi ko sa kanya, itulak na lang natin yung motor. Di ba? Medyo malayo pa eh. Medyo malayo. Tinulak namin yung motor. Pansinin mo to, I think like a child. Di ba yung bata, pag nagtutulak ng bisikleta, nag-enjoy? In-enjoy namin yun. That's why nalampasan namin. Dumating sa point, nag-preset kami sa North Cotabato, sa Pikit, North Cotabato, kung alam mo yun. So napakalakas ng ulan that time. Nasa Kubo kami, mga leaders, mga members ko. Nasa Kubo kami. So hindi kami makauwi dahil malakas yung ulan. So kailangan namin matulog dun sa Kubo. Diba? Since we think like a child, sabi ko sa mga leader ko, enjoy natin to. Dahil minsan lang to. Pansinin mo, yung bata, pag nagbabahay-bahayan, di ba nag-enjoy? Guys, inisip namin, nagbabahay-bahayan kami doon. Kahit maraming lamok. So na, kumbaga, yung pangyayaring yun, nalampasan namin kasi nga in-enjoy namin. Diba? Dumating sa point, wala ng pera, wala na kaming makain. Sabi ko sa sarili ko, nagda-diet kami. Diba? Ini-enjoy namin. That's why na-achieve namin kung anong meron kami ngayon. Kaya dapat ikaw i-enjoy mo lahat ng process. I-embrace mo yung process. Yakapin mo yung process. Yung hirap, yung gutom, pagod, sakripisyo, lahat yakapin mo. Kasi nga, pinaprocess ka ng panahon para maging deserve ka sa success na para sa'yo. Kaya dapat tanggapin mo yun. Dapat magpasalamat ka nga, may process na experience mo yun. Kasi guys, hindi magiging inspiring yung story mo pag wala kang hirap na napagdaanan. Pansinin mo to, naging successful ka after 1 month. Umakyat ka sa stage, ikaw yung nagsasalita. Ladies and gentlemen, grabe, napaka-inspiring. After 1 month po, yumaman ako, wala akong ginawa. Sino ma-inspire sa'yo? Wala.
Pero pag may hirap kang napagdaanan, yun yung magiging inspiration. Mai-inspire yung mga tao sa'yo. Wow, grabe pala. Grabe pala si Sir Jonathan. Ganyan pala yung na-experience niya. Grabe pala si Sir Nens. Ganyan pala yung na-experience niya. Grabe pala si Ma'am Rowena. Ganyan pala ang na-experience niya. Na-inspire ako. Kaya dapat trabahuin ko to. Guys, you need to become an inspiration. Dapat maging inspiration ka sa maraming tao. Guys, always kong pinapray na dapat i-bless ako ni God para maging blessing po ako sa maraming tao. Kaya you need to do this business whatever it takes. Kahit anong mapagdaanan mo, okay lang yan. Magutom ka, okay lang yan. And then dapat i-avoid mo yung kasi. Yung iba kasi, pag tinawagan mo, mayroon tayong presentation ngayon, ha? Meron tayong Zoom meeting. Ang isasagot kayo, applyin kasi may gagawin ako. Applyin kasi wala akong internet. Applyin kasi sira cellphone ko. Guys, walang yumaman dito na puro kasi. Walang yumaman na puro kasi. Walang naging successful na puro kasi. Dapat kusa. Dapat nga ikaw magsasabi sa applyin mo, applyin, okay lang may Zoom meeting tayo mamaya kasi mga leaders akong ipatid. Yung mga leaders na yun, grabe, mga agila yun. Kailangan makausap ka nila. Dapat may kusa. Ay dapat tanggalin mo yung kasi. Palitan mo ng kusa. Guys, pag nagkusa ka, yung blessing, kusa din dumarating. Hindi mo namamalayan. Kusa lang. Bibubuhos lang yan agad ni God. Pagagising mo, wow, may pumasok sa account ko. Diba? Kusang dumating yung blessings. Kaya dapat tanggalin mo yung kasi. You need to sacrifice. Guys, kailangan mo magsakripisyo. Tanggapin mo na magsasacrifice ka dito. Yes. Minsan mawawalan ka ng time sa family mo kasi nga tinatrabaho ko tong business na to. If you are an OFW right now, yan palang sacrifice na eh. Sakripisyo na yung ginagawa mo para sa family mo. Diba? O kaya saludo ako sa mga kababayan nating OFW nandyan sa ibang bansa ngayon, nag-sacrifice para sa family nila. Guys, wag kang pumayag na habang buhay dyan ka lang. Wag kang pumayag na tumanda ka na dyan ka pa rin sa abroad. Guys, i-goal mo na makapag-for good sa Pinas gamit ang opportunity ni Crowd One. Kasi nga, ito yung ginawang tulay ni God. Itong ginawang tulay ni God para maging successful ka. So, normal lang yung sacrifice. Tanggapin mo. Yan yung commitment mo dapat. Dapat yung commitment mo, I will do whatever it takes. Dapat tanggalin mo yung kasi. Mag-sacrifice ka, okay lang. Normal yan. That's part of life. Process yan. Pinaprocess ka ng panahon para maging deserve ka sa buhay na karapat-dapat para sa iyo. Next, discouragement. So, alam nyo ba guys, wala ka pa sa ganitong business, dinadiscourage ka na. Diba? Kasi pag kumara ka ng tricycle, hindi ka pinarahan o hindi ka hinintuan, discouragement yun. Discourage ka na. So, attrition, law of nature, yan sinabi ko kanina, topic natin yan kanina. So, how to avoid discouragement? Do not entertain negative thoughts. Huwag kang mag-entertain ng mga marites. Ano yung mga marites? Huwag kang mag-entertain ng negative na tao. Guys, kailangan mong piliin yung mga tao or circle of friends mo. Kasi pansinin mo to, pag dumikit ka sa mga taong chismosa, after few days, magiging chismosa ka na rin. Tama? Kailangan iwasan mo muna yung mga bagay na hindi nakakatulong sa network mo. Kung kailangan palitan mo yung friend mo, palitan mo. Yes, normal yan. Mas maganda yung mga kaibigan mo, yung pinag-uusapan, success. Mas maganda yung mga circle of friends mo, yung mga pinag-uusapan, ano yung magandang business ngayon. Mas maganda yung mga friend mo, yung pinag-uusapan, magkano kinita mo ngayon. Kumpara sa mga kaibigan mo, yung pag-uusapan, problema. Guys, alam mo, yung problema na nga, pinoproblema mo pa. Nagiging problema lalo yan. Kaya dapat, do not entertain negative thought. Normal na magsasabi sa'yo, hindi totoo yan. Scam yan. Wala naging successful dyan. Guys, huwag kang magtanong sa ibang tao. Mag-search ka kay Manong Google. Dahil mas matalino si Google kumpara sa tao. Dapat huwag mong i-entertain yung mga negative sa paligid mo. Alam nyo, pag naging successful ka sa ganitong business, pag naging successful ka, yung mga marites na kapitbahay mo, sasabihin, may negosyo yan, kakaibang business yan, baka pusher yan ng shabu. Diba? Ganun yung mga mindset kasi ng iba, mga poor mindset. Diba? Pag nakasasakyan ka, after 3 months, nakasasakyan ka, pinasok mo nun sa gate, ano kayang business nito? Yung mga marites iikot yan sa bahay, anong business ito? Baka pusher to ba? Diba? Yun yung mga mindset ng iba.
Normal yan. Kaya dapat iwasan mo yung mga negative. Iturin mo silang tae. Pansin mo, pag naglalakad ka sa daan, di ba pag nakakita ka ng tae, iniiwasan mo yan? Di ba? Alangan naman sasabihin mo pag may tae, tae ba to? Tapos hahawakan mo ngayon, aamuin mo. Tae ba talaga to? Tapos titikman mo. Tae nga. Di ba? Iturin mo silang tae para iwasan mo sila. Yung mga negative na tao, iturin mo tae. Para at least iwasan mo sila. And then, avoid talking to dream stealer. Huwag mong kausapin yung mga taong magnanakaw ng pangarap. Es normal yan. Sasabihin sa'yo, huwag kang tutuloy, walang mangyayari sa'yo dyan. Mga dream stealer yan, tawag dyan. Iwasan mo yan sila. Kasi the more na dumikit ka sa kanila, wala, patay yung pangarap mo. Kaya dapat iwasan mo yan sila. Ano pa? Master and manage your emotion. Guys, lagi mong tatandaan, hindi mo control lahat ng nakapalibot sa'yo. Yung ulan, hindi mo control. Yung lamig, hindi mo control yan. Yung init, hindi mo control yan. Lahat ng nakapalibot sa'yo, hindi mo control. Ano yung control mo? Ang control mo kung papaano ka mag-react sa isang sitwasyon, positive man or negative. Ako guys, lahat ng situation na nangyayari, nagre-react ako positively. Kasi the more na positive ka mag-react, yung universe, tinatawag na conspire niya. Yung universe, kung ano yung nasa mind mo, nangyayari, depende sa positivity o sa iniisip mo. Ulitin ko, hindi mo control lahat. Ang control mo paano ka mag-react sa isang sitwasyon. Positive man or negative. Kaya dapat master mo yung emotion mo. Emotional ka ba? Pag emotional ka, walang mangyayari sa'yo. Sinabihan ka ng upline mo na ganyan, mali ang ginawa mo, emotional ka kagad, magagalit ka kagad, ang reaction mo. Dapat magpasalamat kapag kinorek ka ng upline mo. Yes, huwag kang emotional. Kasi walang mangyayari sa'yo pag emotional ka sa ganitong business. Lalo na pag ma-pride ka, si upline, hindi nakapagtapos ng pag-aaral yan. Ako, magna cum laude ako, summa cum laude ako, matalino ako. Pero successful yung upline mo. Guys, walang taong nagiging successful na ma-pride sa ganitong business. I-try mo kayang lunukin yung pride mo. Bubula yan. I-try mo. Di ba? Bubula yung pride. Guys, lunukin mo yung pride mo. Dahil walang mangyayari sa'yo pag puro ka pride. Tama? Master and manage your emotion. So, ganun dapat. So, normal yung discouragement. Yung mga malagasan ka ng tao, mawala yung mga members mo, normal yan. Sabi ko nga kanina, attrition, law of nature. May mawawala, pero may mas papalit na higit pa. And then, do not entertain negative thought. Avoid talking to mga dream stealer, and then master and manage your emotion. So, dapat master mo yan. Next, excitement. Guys, dapat yung excitement level mo mataas. This is people's business. Yung business po natin, tao. Kaya dapat yung excitement level mo mataas. Pag nagpe-present ka, dapat excited ka. Kagaya ngayon. Guys, hindi ko iniisip na yung kausap ko nasa iba't ibang bansa. Hindi ko iniisip na yung kausap ko computer. Ang iniisip ko, nasa harapan ko kayo. Magkakasama tayo right now. Kaya yung excitement level ko sobrang taas kasi pinipil ko na magkasama tayo. So dapat ganun din yung excitement level mo. Kasi nga, this is people's business. Pag people's business po, dapat excited ka. Excited ka parati. Pagkagising mo, excited ka. Paglabas mo ng bahay, excited ka. Habang naglalakad ka, excited ka. Dapat wear your smile. Diba? Smile daw kayo, smile. Open yung open yung camera nyo. Yung pinaka-the best na smile, may promo mamaya. Diba? Wear your smile. Dapat nasa lugar din, wag yung tipo ng tao, yung tipo na habang naglalakad ka, smile ka ng smile, wala kang kausap, wala kang kasama, smile ka ng smile. Guys, baka pagkamalan kang baliw niyan. So, dapat nasa lugar, dapat excited ka parati. Kasi the more na excited ka, nag-a-attract ka ng positive. Nag-a-attract ka ng positive energy. Pansinin mo to. Habang naglalakad ka, may kasalubong ka, nag-smile ka ngayon. Nag-smile ka sa kanya. Pag smile mo, siyempre yung tao mag-response din yan. Mag-smile din yan sa'yo. Hindi sisimangot yan. What if malungkot yun? Malungkot tapos nag-smile ka. Dahil sa smile mo, napangiti siya. Di ba? Ikaw yung reason kung bakit siya napangiti. Kahit malungkot siya.
But wear your smile kasi na-attract mo yung mga positive na energy. Dapat excited ka parati. Learn how to smile. Learn to be happy. Every day. Kahit saan ka. Kasi positive yan eh. Yan yung mga ginagawa kasi mo. Kasi yung mga sa employment, kahit galit na minsan yung boss, yung marunong magdala, nakasmile pa rin. Di ba? Dapat, for your smile, you're the best smile. Para at least nag-attract ka ng positive energy. Learn to count your blessings every day. Learn to be grateful every day. Okay, so you need to be grateful every day. Learn to count your blessings every day. Yes. And then, dapat i-declare mo araw-araw. Dapat araw-araw dinideclare mo yung pangarap mo na after 3 months, magkasasakyan ako. After 1 year, magkakaroon ako ng bahay. After 2 years, magkakaroon ako ng sariling hotel. Diba? Dapat dinideclare mo yan kasi powerful yan. Yung declaration, excuse me, yung sinasabi mo parati sa sarili mo, yun yung nangyayari. Guys, kahit anong libro yung basahin mo, declaration is powerful. Kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, yun yung nangyayari. Pag negative ang sinasabi mo sa sarili mo, negative ang mangyayari. Dapat positive lahat. Kahit may mga negative kang ma-experience, dapat positive lahat yung sinasabi mo sa sarili mo. Diba? Kasi nga, mahirap pag sinabihan mo sa sarili mo na negative na hindi mo kaya, promise, hindi mo talaga kaya yan. Pero pag sinabihan mo yung sarili mo, kaya ko to. Maliit na bagay lang to. Diba? Nangyayari. Kasi pag mahinang nilalang ka, hindi mo talaga kaya. Dapat malakas ka nilalang. Dapat declare mo everyday yung gusto mong mangyari. 1 year from now, magkakaroon ako ng sariling bahay. I declare. 2 years, 3 years, 5 years from now, magkakaroon ako ng sariling hotel. Ako yung magiging owner. Pag declare mo yan, nangyayari yan. Guys, ang dami na po sa Crowd1. Guys, sa 42 million members ng Crowd1 worldwide, 10 million na po ang naging multi-millionaire. At 4 na tao na po ang naging billionaire. Bakit naging billionaire sila? Guys, euro yung pinag-uusapan. Yung income dito, euro. Diba? Grabe nga yung sacrifice mo sa piso, how much more sa euro. Flat 360. So dyan pa lang, napakalaki na. Kaya dapat, excited ka every day. Yan dapat yung mindset mo. At the same time, dapat nakafocus ka. Focus in Crowd1. Guys, you cannot serve to master at the same time. You cannot drive to vehicle at the same time. Dapat focus ka lang sa isa. Bawal yung dalawa. Yung dalawa, yung dala mo na ganitong industry, dalawang MLM company, promise, wala akong kakilalang naging successful, dalawang MLM company ang dala. Sinong maniniwala sa'yo? Saan ka ba talaga committed? Di ba? Dapat focus ka lang sa isa kasi nga you cannot drive to vehicle at the same time. Parang race ng kabayo. Pansinin mo. Diba pag nag-race yung kabayo, merong piringgit yung mga kabayo, ano yung purpose niyan? Para yung purpose niyan, mabagal man siya or mabilis, isa lang papupuntahan, finishing line. Kagaya sa'yo. Pag nakapokus ka, mabagal ka man or mabilis, isa lang papupuntahan mo, finishing line. Ano yung finishing line? Success. Kaya dapat nakapokus ka sa Crowd1. Dapat isang MLM lang, wag dalawa. Mahirap guys, walang maniniwala sa'yo. Yes. Kung cryptocurrency, trading, pinag-usapan, we have cryptocurrency. Yes. Kakaibang cryptocurrency, we have Planet IX. May NFT. Kaya dun pa lang, ang daming nababaliw sa Planet IX. Virtual real estate yun. Cryptocurrency yun. Diba? Tapos mag-crypto-crypto ka ngayon, mahirap yan. Focus ka sa isa. Kasi andito na lahat. Lahat ng mga magaganda pinasok sa isang platform ni Crowd1. That's why napakabilis nating dumami. 42 million. Tapos may promo pa tayo ngayon, yung supercharge, yung fear of loss supercharge hanggang January 15 yun. Napakabilis mag-close ng deal pag gamitin mo yung fear of loss supercharge. Ma'am sir, pag sumali ka ngayon, within 14 days, makarefer ka lang ng 4. Yung 6,600 mo na account, magiging 150,000. Kasali hindi. Sasali. Tapos after 14 days po nyon, may bonus ka pa na 48,000 na account. Diba? 6,600 na yung nilabas mo. Ang balik sa'yo, 198,000. Doon pa lang, makikita mo na. Pag nakafocus ka. Pero pag hindi ka nakafocus, malabo. So dapat focus on
crowd 1. Focus in, crowd 1. Dapat isa lang. Parang asawa, bawal mag-asawa ng dalawa. Dapat isa lang. Di ba? Ganun din yung business natin. Focus ka lang sa isa. Dahil dito, ibibigay yung buhay na gusto mo. Guys, you deserve a life that you really, really want. Deserve mo yung magandang buhay. Yes, deserve mo. Trabahuin mo lang. Focus ka lang. Diba? Next, ano pa? You cannot serve two masters at the same time. Yung sabi ko kanina, focus in one direction. Sana naman yung direction na pupunta natin eh. Success. Yes, success. Master and follow successful people. So, i-follow mo yung mga successful na tao. Huwag yung mga negative na tao. So, dapat yung mga friend mo sa Facebook, pinapollow mo yung mga nagpo-post ng mga positive. Huwag yung mga negative. Guys, iwasan nyo din mag-post ng mga negative sa Facebook, sa social media. Kasi nga, nag-a-attract ka ng negativity eh. Papansin mo pag nag-post ka na negative, lahat na mag-comment dyan, mag-like, mag-heart, mga negative na tao. Yes, iwasan mo yan. Mag-post ng mga negative. Dapat pinopost mo lahat mga positive. Kasi na-attract mo yan, positive. Tapos i-follow mo yung mga successful na tao. Crowd 1. And then I have a YouTube channel, Mentor RJ, yung YouTube channel ko. Kanina pinakita ko sa inyo. So, doon, ang dami yung matutunan. Kasi nga from time to time, nagda-download po ako ng mga video. So, regarding sa business natin, kung paano siya gagawin. So, i-follow nyo po. Para at least makatulong din. Goal. You need to have a goal. Meron tayong tinatawag na short-term goal and long-term goal. Ano yung short-term goal mo? Yung short-term goal, ano yung goal mo ngayong araw? Ano yung goal mo sa first week? Ano yung goal mo in 1 month? Ano yung goal mo sa first quarter ng 2022? Yun yung short-term goal. So, dapat may goal ka. Dapat i-hit mo yung 1.3 million in first quarter. Napakadaling i-hit nun, guys. Na-hit ko nga yan. Na-hit ko nga yung 1.3, 2 months time. Diba? Napakadali. Basta consistent lang. Kaya na-hit ko yung 1.3 million in 2 months time, grabe din po yung napagdaanan ko. Grabe mga lugar na puntahan namin, alos walang kain, puyat, gutom. Grabe yung sacrifice na experience namin. Pero, binayaran po lahat ng crowd 1 yun. Diba? Trabahuin mo lang. Dapat may goal ka. Dapat meron kang dream board. Guys, powerful yung dream board. Gumawa ka ng dream board. Yung dream house mo, ilagay mo sa dream board mo. Yung dream car mo, mga lugar na gusto mong puntahan, savings, ilagay mo sa dream board. Tapos, idikit mo dun sa ceiling. Nung pagkagising mo sa umaga, yun yung makikita mo agad. Yes, as in, nai-excite ka lalo dun. Mas lalo kang nai-excite kasi nakikita mo yung pangarap mo eh. Dapat nakikita mo yung pangarap mo, kinikilig ka, nanggigigil ka. Kaya tatrabahuin mo ng gusto yan. Kasi nga andyan na eh. Tapos na eh. Tapos na lahat. Prepare na ni God sa'yo lahat kasi deserve mo yung success. Basta trabahuin mo lang. Kaya powerful yung goal. Dapat meron kang goal. Dapat smart yung goal mo. Specific, measurable. Diba? Dapat naka-specific yan. Measurable dapat ha. Attainable and realistic. At the same time, meron siyang time-bounded kung kailan mo siya kukunin. So for example, yung short-term goal mo, mahit mo yung 1.3, bibili ka muna ng kotse, sedan, di ba? After 1 year, 2 years, mga long-term goal na. Yung long-term goal kasi ng iba sa ibang MLM, sa mga old school na company, yung long-term goal nila 5 years, 10 years. Dito yung mga long-term goal, kinukuha natin siya 3 years. Kinukuha natin siya 4 years. 2 years nga, nakukuha. Diba? Upline Ronnie Barrientos nga, earning 100 million in just 2 years. Diba? So, yun yung mga goal dapat. Specific, measurable. Specific, mas klaro siya. Measurable, attainable ha. Realistic at the same time, yung time-bounded. So, importante yan. And then, dapat wag lang yung i-goal mo yung mga material na bagay. Dapat i-goal mo din yung self-development. Guys, i-goal mo yung self-development. Dapat i-goal mo na gumaling ka magsalita, i-goal mo na gumanda ka magbihis, the way you talk, the way you walk, the way you smell, like a leader. Dahil yung self-development, success na po yan. Na-develop ka lang, success na yan. Na-develop ka pa na mag-present, success na yan. Na-develop ka pa na magsalita, success na yan. Na-develop ka, marunong ka mag-Tagalog, hindi natuno Ilonggo. Paano mo nabalaan nga Ilonggo ako sa paglakat ko? Ma-develop yan, success na din yan. Di ba? Yes, kaya dapat i-goal mo din yung tinatawag na self-development.
Guys, malapit na po tayong matapos. Alam ko yung iba sa inyo inaantok na. Sabi ko kanina, yung antok, itulog mo lang, okay ka na. Pero yung hirap ng buhay, guys, kahit ganong tulog mo, naghihirap ka pa rin. So para sa pangarap mo to, para at least ma-develop ka. So importante yung i-goal mo ang self-development. Huwag lang yung mga material na bagay. Yung mga bahay, lupa, sasakyan, properties, given yan. Given lahat yan. So i-goal mo din yung self-development. Ano pa? Hunt dreams. Dapat nag-hunt ka ng dreams. Step by step yung process niyan. So malapit po niyan, isa lang naman pupuntahan mo pag ginodo mo to eh. Dalawa lang pala yung papupuntahan mo pag tinodo mo to. Depende sa bilis mo. Speed, beat, timing. Depende sa bilis mo. Ano yung dalawang yon? Mayaman o sobrang yaman? Yung dalawa yan. Yung dalawa na yan yung papuntahan mo. Pag tinodo mo. Depende din kung gaano ka bilis. So napag-uusapan natin dreams. Pangarap. Guys, lahat tayo may pangarap. Tama? Nung bata ka pa, may pangarap ka. Ang parents mo, may pangarap din sa'yo. Kaya sabi ng parents mo sa'yo, anak, mag-aral ka ng mabuti, pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho, giginawa buhay mo. Guys, wala pa akong nakitang guminawa ang buhay sa employment. Paano ma-achieve yung dreams? May mga sasakyan yan. May mga sasakyan ka para ma-achieve mo yung pangarap mo sa buhay. Ano yung mga sasakyan na yon? Pwede ka mag-employment para ma-achieve mo yung pangarap mo. Lahat ng empleyado, may pangarap din yan sila. Pwede ka mag-traditional business. Guys, for you to become employee, kailangan mag-aral ka ng 14 years. Yes. Bakit 14 years? Mag-elementary ka ng 6 years. Mag-high school ka 4 years. Mag-college ka 4 years. Ngayon, may K-12 na para maging employment ka. Para maging employee ka. Pagka-graduate mo, magiging empleyado ka. Tanong, ma-achieve mo na ba dreams mo? Question mark pa yan. Bakit question mark? Yes, question mark pa yan. Sasahuran ka ngayon kinsenas katapusan. Ang tanong, ma-achieve mo ba yung dreams mo pag yung sweldo mo kinsenas katapusan? Hindi pa nga dumarating yung sweldo, naghihingalo na. Guys, yan po yung masakit na katotohanan. That is reality of life. Hindi pa dumating yung sweldo, naghihingalo na. Di ba? Kasi yung mindset ng iba, uutang ako ngayon. Pagkasahod ko, babayaran ko. Parang na-trace. Di ba yung na-trace? Paikot-ikot lang. Yung circle of life mo, paikot-ikot lang din. Guys, boring. Boring yung ganong buhay. Yung sweldo mo, ibabayad mo sa utang, tatrabaho ka na naman, bayad mo sa utang. Guys, kulang na kulang. Bakit? Bakit ko nasabing kulang yung sahod? Mamamasahe ka pa. Kung babae ka, bibili ka ng makeup. Ang tanong, kung may pangarap ka na 10 million in just 5 years, ma-achieve mo kaya yon? Pag naging employee ka, na-compute ko na yan. In 10 years time, pag kumikita ka ng 10,000 per month, meron kang 4.8 million yan. Yes, in 10 years time. May 4.8 million ka. Pag may sahod ka, 10,000 every month. Ang tanong, in 10 years time, masave mo kayo yung 4.8 million? Hindi mo masisave yun. Kasi pag sasabihin mo sa akin, masave mo yun, huwag ka nang maligo. Kasi pag naligo ka, bibili ka ng shampoo, bibili ka ng sabon. Huwag ka na rin magsakay ng jeep kasi mamasahe ka. In short, wala kang masisave doon. Hindi ko sinasabing masama ang employment. Ang sinasabi ko, if may pangarap ka sa buhay, huwag kang magstay dyan. Kasi galing ako dyan. Galing din ako dyan. Guys, napakahirap may boss. Napakahirap. Kahit antok na antok ka pa, kailangan mong gumising. Bakit? Para sa trabaho mo. Diba? Now, Meeting. Dreams. Huh? Para ma-achieve mo yung dreams mo, kailangan mo traditional business. Sa traditional business na naman ngayon, ang dami mong kakompetensya. Competitors, ang dami po talaga. Pansinin mo, pag nagsari-sari store ka ngayon, nakita ng kapitbahay mo, malakas yung sari-sari store mo. Yung kapitbahay mo, magsari-sari store din yan. Tapos yung price nila, mas mababa compare sa price mo. Ganon yung Pilipino. After 1 month, may convenience store sa harapan mo. Di ba? Saan bibili yung tao? Sa convenience. Guys, human factor? Yes. Calamity? Yes. Traditional business. Ano pang isang option para mabuti yung pangarap mo? Pwede ka crowd 1. Sa crowd 1, hindi kailangan nakapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi kailangan ng malaking kapital. Sa employment, ang laki ng kapital, 14 years. Di ba?
Sa crowd 1, hindi kailangan ng malaking kapital. Ang kapital dito, pangarap mo. Kasi nga sa employment, kailangan nakapag-elementary ka, nakapag-high school ka, nakapag-college ka. Sa traditional business naman, malaki ang kapital, may competition. Sa crowd 1, simple lang, napakaliit. Digital business, operate worldwide. So worldwide nag-ooperate yung ating negosyo. Yes, ganun siya ka lupit. Kasi nga worldwide. Kaya ang masasabi ko, for me, para ma-achieve mo yung dreams mo, pag employment ka, para kang naglalakad. Para maabot mo yung pangarap mo. Pag nag-traditional business ka, para kang nagda-drive patungo sa pangarap mo. Pero pag nag-crowd 1 ka, para kang lumilipad o nag-aeroplano patungo sa pangarap mo. Guys, bakit ka maglalakad kung pwede ka mag-drive patungo sa pangarap mo? Bakit ka magda-drive kung pwede ka lumipad patungo sa pangarap mo? Di ba? So ngayon, hope na may natutunan ang lahat. Meron akong next slide na ipipresent. Ito yung pinaka gusto ko po sa lahat. And hope na meron kayong mas matutunan dito na matinding learnings na matutunan dito. So mamaya natin ipagpatuloy yung isa. So ngayon, pag-uusapan natin yung time. Mas maganda kasi pag-usapan yung time. Guys, what is time for you? Ano ba yung time para sa'yo? Paano ba ginagamit yung oras mo? Ginagamit mo ba siya para maging successful yung ibang tao? Or ginagamit mo siya para maging successful ka at matulungan ng pamilya mo? Diba? So ngayon, we have 75 years to live in this world. So ayon sa survey, lahat daw po tayo mayroong 75 years na mabuhay sa mundong to. So maswerte ka na pag umabot ka ng 75 years. Diba? Maswerte ka na doon. Yung iba, umabot ka ng 80 years old, 90 years old. Guys, survey po ito. Lahat tayo may 75 years para mabuhay. So maswerte ka na pag umabot ka ng 75 years old. And then, lahat tayo mayroong 27,375 days. Yung 75 years na yan, meron siyang 27,375 days. Ngayon, if you are 18 years old, 6,570 hours yung nagamit mo na. Or 6,570 days yung nagamit mo na. If you are 18 years old. But if you are 25 years old, 9,125 days yung araw na nagamit mo na. If you are 25 years old right now, kaibigan, paano ba ginagamit yung oras mo? If you are 35 years old, 12,775 days yung nagamit mo na. Ang tanong, paano mo ginamit yun? If you are 45 years old, 16,425 days yung nagamit mo na. Kung 55 years old ka naman, 20,075 nagamit mo na. Diba? So ngayon, ito yung gusto kong iparinig sa inyo. 3 hours a day na nagko-computer ka, magiging useless lahat. And then, TV ka. 3 hours per day ha, computer and TV na walang kahulugan or walang purpose. 10 years of your life ang sinayang mo. So 10 years, yung 10 years na yan, ima-minus yan o ibabawas yan sa 75 years ng buong buhay mo. Pag everyday, 3 hours nag-computer ka, nag-Facebook ka, na walang purpose, na hindi nagpo-produce ng income, or hindi connected sa pagbabago ng buhay mo. Pag 3 hours everyday, 10 years of your life yung sinayang mo. So ibabawas yan sa 75 years ng buhay mo. Ngayon, pag 8 hours a day ka natutulog, 20 years of your life ang mawawala o yung sinayang mo. So ibabawas yan sa 75 years ng buong buhay mo. Pag 8 hours ka natutulog. Diba? Ako nga, minsan hindi ako nakakatulog ng 8 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours yung tulog ko. Kasi nag-online pa. Diba? O kailangan, ingatan mo kung paano mo ginagamit yung oras mo, kung paano ka natutulog. We don't have time to waste time. Guys, lagi mong tatandaan, walang time to waste your time. If you will know the why, you will know the how. Kaibigan, ito yung tanong ko sa'yo. Para saan ka bumabangon? Para saan ka? O para saan yung crowd 1? Bakit mo siya ginagawa? Ginagawa mo ba to para sa sarili mo?
Ginagawa mo ba ito para sa mga taong mahal mo? Sa mga kabataang andito ngayon, guys, pakiusap ko sa'yo, gawin mo yung business para sa parents mo. Lagi mong tatandaan, kaibigan. I-feel nyo to, i-feel nyo. Lagi mong tandaan. 9 months kang dinala ng nanay mo sa sinapupunan niya. Grabe yung sacrifice. Nung nilabas ka sa mundong to, pinag-aral ka. Halos kainit pagkagat sa lamok, di ba? Pinag-aral ka. Grabe yung kayod, sakripisyo para makapagtapos ka ng pag-aaral. Anong point ko? Huwag mong hintayin yung time na mawala na yung parents mo before mo gagawin yung best mo. Sabi ko nga, we don't have time to waste your time. Guys, napaka-selfish mo naman siguro na anak. Gagawin mo yung best mo, nawala na yung parents mo, para saan? Para kanino? Di ba? Ay, wala na yung parents mo. After 3 to 5 years from now, naging successful ka. Pupunta ka ng sementeryo. Sabihin mo sa nanay, tatay mo, nay, tay, successful na ako. Napaka-selfish mo naman. Hinintay mo pa mawala sila bago mo ginawa yung best mo. Mas magandang habang andyan pa sila, itudo mo na para makita pa nila yung success mo. Mas masarap sa pakiramdam ng parents na makikita yung anak nila na successful kasi yung parents may pangarap din yan. Yun nga lang, hindi na-achieve yung pangarap nila kasi binuntis sila ng tatay mo. Nangarap naman sila para sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam, kaibigan, na driving your own car, nasa driver's side yung nanay mo, papuntang simbahan. Tapos sasabihin ng nanay mo sa'yo, Nak, thank you dahil sa'yo naging successful tayo. Nak, thank you. Naranasan natin yung ganitong buhay. Dahil sa'yo. Diba? Mas magandang habang andyan pa sila. Itudo mo na. Huwag mong hintayin yung time na wala na sila. Mamaya, kung nasa bahay ka, before ka matulog, tingnan mo yung anak at asawa mo. Tingnan mo. Sabihin mo sa sarili mo, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Deserve ba ng anak ko, ng asawa ko, yung ganitong buhay? Pero kung yung sagot mo sa sarili mo, deserve nila yan, huwag ka na mag-crowd one. Yes. Kung deserve nila yun. Pero kung sagot mo sa sarili mo, hindi nila deserve yung ganitong buhay. Kaya please lang mga kaibigan, iparanas mo sa family mo yung buhay na hindi pa nila nararanasan dahil deserve nila yon at deserve mo yan. Guys, nakakapagod maging mahirap. Nakakapagod maging OFW na malayo sa pamilya mo. Yes, ramdam ko yung mga OFW kasi nga I experienced that. Sabi ko nga kanina, at age of 9 yung mama ko ang hirap ng ganun. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na mahal mo yung anak mo kung wala kang time sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo sa institution, birthday, graduation, wala ka. Diba? Mahirap yung ganun. Guys, life and time is the best two teachers. Life teaches us how to good use of your time. And time teaches us how to value your life. Ang tanong ko sa iyo ngayon, paano mo ginagamit yung time mo? Ulit-ulit kong tanong yan sa mga leaders ko. Kasi nga, you don't have time to waste time. Gamitin mo yung oras mo para maging successful ka. Guys, walang kasalanan yung anak mo sa'yo para pahirapan mo. Deserve nila yung magandang buhay. Ang malupit niyan kung ipinanganak kang mahirap tapos yung kahirapan mo pinamana mo sa anak mo, guys, wala din silang kasalanan. Dapat itudo mo na. Kasi nga, ang dami na naging successful eh. Kung may nauna, may susunod. At kung may nauna, may susunod. Sino susunod? Ikaw yun. Kaya congratulations dahil andito ka ngayon sa training na to. Congratulations dahil pinatapos mo yung training na to. Yes, merong magandang mangyayari sa iyo. Why? Guys, I have a seed in my hand. Yes, the truth, I have a seed in my hand. Alam mo ba magkaiba yung truth sa fact? Yes, magkaiba yung fact sa truth. The truth is, I have a seed in my hand. And the fact is, this seed will become a forest. Mga kaibigan, nag-iisa ka lang ngayon. Mga kaibigan, 3, 5 lang kayo ngayon. Mga kaibigan, kung 10 pa lang kayo ngayon sa grupo nyo, this seed will become a forest. Lagi mong tatandaan, 3 months, 6 months, 1 year from now, dadami kayo ng dadami. Dadami tayo ng dadami at lahat ng mga pangarap, lahat ng gusto mo sa buhay, mangyayari. Yes, mangyayari. I-declare mo na kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, i-declare mo na, gumawa ka ng goal, gumawa ka ng dream board, dahil yung dream board is napaka-powerful yan. Ito yung mangyayari sa'yo. I-claim mo na yan. 1 year from now, bago matapos yung 2022, kung anong buhay na gusto mo, mangyayari yan. I-claim mo na.
Lagi mong tatandaan yan. Lahat mangyayari. So what I do for living, I build people. I become a mentor. Ang dami kong tinuturuan. Ang dami kong ginaguide. I build people and people's build business. So thank you so much sa inyong time. So once again, my name is Ryan Gumbok. Hope na may natutunan kayo. Nagsasabing success is not about a destination. It is about how you enjoy your journey with God and digital transformation empire and crowd one. Impossible is nothing. So thank you so much sa inyong lahat and I love you all. Sana po may natutunan kayo at yung mga natutunan nyo, i-apply po ninyo. So buksan po natin yung mga camera po natin para makapag-selfie po tayo. And then isuot mo yung pinaka-the best na smile mo. Hope na na-feel mo o naramdaman mo yung time kanina na topic natin. Lagi mong tatandaan, huwag mong sayangin yung oras, lahat. Dapat wala kang sinasayang. Kasi nga napaka-importante po talaga ng lahat. Lahat ng bagay sa mundo, napaka-importante po talaga. So selfie po tayo. Ipinin mo nga cellphone. Okay. Selfie, 1, 2, 3. Smile dapat, smile. Hand sign. 1, 2, 3. Ayun. So this is my wife, guys. Pakilala ko sa inyo. May legal wife. Legal yan, ha. 1, 2, 3. Smile. Next, ito naman. So congratulations sa mga nagstay, sa mga na pinatapos po talaga yung ating presentation. Congratulations sa inyo. 1, 2, 3. Ayun. Ito naman, last. Nasutso pa dyan kinumpisa meeting naman eh. Yes, congrats guys, congrats. So, yun lang. Last. 1, 2, 3. Diyan ako. Approve na, smile ka. Parang seryoso ka masyado dyan. 1, 2, 3. Yun. So guys, thank you so much po sa inyong lahat. Hope na may natutunan kayo. And hope sana po yung mga natutunan ninyo, i-apply po ninyo sa buong buhay ninyo. Kasi nga hindi lang po part ng network yung topic natin kanina. Part din po yun ng life. Yes, about life din po yun. So hope and sana i-feel mo na feel mo yung mga magagandang mangyayari sa'yo within 2022. Kaya sa mga kabataan nandito ngayon, so siguro kung may pinapangarap ako, dinadasal kay Lord, yung gusto kong ibalik yung time. Kung 18 years old ka ngayon, mas gusto ko maging 18 years old muli. Pero hindi na pwedeng ibalik yon. Kaya tuloy-tuloy tayo sa journey natin. Lagi mong tatandaan, huwag kang maniwala sa sinasabi ng yun yung kapalaran mo. Guys, huwag. Pwede mong pagandahin yung storya ng buhay mo. Pwede mong pagandahin yung kapalaran mo. Kaya please lang pangarapin mo na ikaw yung pumutol ng sumpa ng kahirapan ng buong angkan mo. At walang ibang opportunity na makakatulong sa'yo kundi ang opportunity na to. Kasi ang dami nang nabago ang buhay. Sa dinami-dami na nabago ang buhay, ikaw na ang susunod. So claim mo yan. Thank you so much. God bless you all. And sana merong magandang mangyayari sa ating lahat this 2022 at maraming mga dreams yung ma-unlock. Mga dream car, dream house, dream savings, travel, and God bless you sa lahat. And I love you all. Bye-bye! Bye.